Sobrang gutom. Iba yung workout ko ngayon. Ramdam na ramdam ko yung betchin. So kinainan namin ano pangalan nun? Pares. Grabe betchin. Halos matanggal yung ngalangal ako sa ano. Balat sa ngalangal ako sa ano. Tapang. Well, nowadays, gusto mo talagang matino yung kakainin mo, you have to make your own food. Cook your own food. Kaya millennials, Gen Z, matuto kayong magluto. Prepare ng sarili niyong pagkain. Hindi maganda ang betchin talaga. Kahit pa paano mo pa balik ta rin. Betchin tastes good in your mouth, but it kills your brain cells, numbs your brain, makes you BO. So yeah, you just choose. Masarap pero BO o marami pa namang ibang way para sumarap, like salt and pepper, like fresh, like grilled, vinegar, soy sauce, kalamansi. Teka, wrong way. Balik tayo. Kalamansi, diba? Inihaw, sinabi ko na yan, grilled. Marami, napakarami. Totoo lang. Betchin can be do away with. Kung habol mo lang is yung taste. Magana tayo. Number 2 tayo. Ilan na battery ko? 78 kilometers. Ilan na kilometers ko? 18. Hindi ko muna sinaka yung kilometers ko kasi mamaya pag uwi hahakot ako ng buhangin. 4 na buhangin yun. So magbabalik-balik para hindi ko na ikakalas kabit. Yung buhangin na yon, hindi yun bawas sa hindi yun bawas sa di-deliver ko sa construction site ko ano yon, sa quarry pa lang nagdakot na sila, ilagay nila sa sako. So sa quarry yun ang galing, hindi sa hindi sa truck. Tapos ang truck kasi tinitimbang lang naman yan, hindi naman yung sinusukat. Syempre, titingnan kung sobra yung karga. Kaya hindi nila nilalagay yung sako ko sa hindi nila nilalagay doon sa mismong truck. Nilalagay nila yun sa lagayan ng pala sa likod, sa taas, para hindi uumbok. 4 na peraso. Wala pa ako naisipang paggagamitan, pero kasi minsan nagkaroon ako ng project tulad yung harap namin, pinasemento ko, and hindi na gumastos ng buhangin. Kasilaw talaga, kahit walang araw na kasilaw. Number 2.
Kahapon, ganado ako mag-gym eh. Kailangan ko lang umalis kaagad dahil i-deliver nga yung materials. Kasi kasuhin dahil yung taga-deliver sa akin tumanggi. Dapat yun, automatic na yun. Tumanggi dahil malayo daw. Eh di wow. Kaya ako na lang ang nag-asikaso. Naman naka left turn signal na naman ako. 78%. 78 volts. Itong 78 na to na nakita nyo, tsaka yung 82 pag bagong alis, ang 82 neto full charge. Okay. Unlike cellphone, ang indicator neto is voltage. Sa cellphone kasi, ilang volts man ang cellphone, palagi nating 5 volts ang cellphone. Pero ang indicator niya percentage. So pag bagong charge 100, ganyan. Ito voltage, ito kasi yung motor na to 72 volts. Pero pag kinargahan mo, so sobra siya ng konti per volt. Kaya siya 80 to 72. So ilang S to 20S. So 0.5 volts per S o per unit per battery ang overcharge niya. Ganun. Kaya kapag halimbawa 82 hanggang 72, 10 volts na yung nabawas. Pag nag-ano ka naman pag nabawas, so lumalabas sakto na yung volts. Ang ubos nito hindi zero. Ang ubos nito 65. Actually, tama, 65, ganun. Meaning lobat ka na, hindi na hindi na bababa ng up to 0% kasi nga voltage siya eh. Hindi siya percent. It took a while din bago ko naintindihan yung principle niya. Up until nakita ko yung neto, yung Bluetooth neto. May Bluetooth to eh, parang device sa loob. Tapos sa loob ng app na yon, doon mo makikita yung percentage. Ganun, may percentage dun sa app na yon. Iiwanan tayo sa traffic makapag na nga. Baka pag tres na nga. Kahapon galing na ako rito gumamit ako ng pinagbabawal na technique. Kasi ilan yan 60, 50. Bawal na technique. Kaya yan, yung 78 volts na yan. So lumalabas pag kinuwenta mo kung 65 ang 0 watt, ang dead watt, ang tapos 82 ang full watt. Okay. Kung 82, ay sino yun? Umabol. Kung 82 ang full watt, tawag nito, ang full watt less tapos 65, so 17 ang puhunan mo lumalabas. Kaya kada magkukwenta ka ng 17 volts. So kung 82, at least sabihin mo ng 8 volts ang puhunan mo, 16 ganyan. So kapag naka minus 8 volts ka na, kung diretsuhan lang na papunta yung lakad mo, balik ka na o charge ka na kung lalayo ka pa. Ganon. So for example, umalis ka ng 82, minus mo ng 8. 82 minus 8 is 74. Kung papalayo ako ng papalayo, hindi pa ako bumabalik, at nag 74 ako, kailangan ko na bumalik or mag-charge ako.
Otherwise, baka ako abutin ng ano, lobat or worse, dead bat. Ganon. I'm so low on protein. I need protein. I need meat. Naman akong inalmusal na meat yata, isang kapirasong karne. Puro betchin pa yung pares kinain ko. Grabe betchin yun. At lapnos. Bakit kahapon pa pala lapnos nga lang ako. Kaya ko na kumain sa labas. Kahit side pa. Yun na pwede sabihin na pengi nga ng ano dyan. Pabili nga ng ano, ng walang betchin. Yan pwede sabihin nga, diba? Napanood nyo na ba yung viral video ng alin na naglalagay ng betchin sa malaking kaldero ng pares? Yung ano niya, yung bag ng betchin niya, yung pinakamalaki. Parang ano ba yun? Parang 1 kilo. 1 kilo, kalahating kilo. Basta laki. Tapos yung butas niya, laki. Tapos kung magbuhos siya, akala mo 10 palda pa. Tapos hindi lang isang buhos, tarang tuloy-tuloy. Sabi na nagko-comment, ate, nagtira ka pa. Ganun karami betchin ilalagay sa isang kaldero. Hindi nga ako naglalagay ng betchin sa ano eh. Kahit anong niluluto ko, tapos pag kumain ako sa labas, ganun karami lalaki-laking kong betchin. Kailangan natin ng mental sharpness sa driving, sa lahat ng bagay. Bakit mo papatayin ng ugat sa utak mo dahil lang gusto mong masarap na ulam? Kakasilaw pag walang shades, kahit cloudy. Ano ba mabibili dito sa Antipolo? Ay, lemon. Lemon sa ano yung kabila yun eh. Dun sa kabila. Pero atupagin ko muna yung ano ko. Yung ano, buhangin. Yung sako. Unahin ko atupagin, kahapon pa yun. Wala akong alam na hardware na nagpapautang. Either ganun talaga or dala na sila. Nagpapautang lang mga kagaya namin.
Eh kami, hindi naman kami hardware eh, yung Martrac, yung warehouse na pinunta ko. Warehouse yun. Iba yung warehouse sa hardware. Yun, marami nang napautang yun at marami nang nanakbo doon. Kaya nga si teacher ayoko magsalita ng ano eh, mga nega words. Because the words that you speak like if I say ganito gagawin ko, mag-ahakot akong buhangin. Sinabi ko, pinlano ko, sinabi ko, doon ka papunta. Pa. Be careful with the words that you speak. Don't be so negative. Kung gusto mo magpaka-negative, sabi mo, huwag ka lang bibili ng loto. Dahil pag nanalo ka dyan, ha? Pag kinuha mo yung premium mo dyan, ha? Magtatampo ko sa'yo pag hindi malaki balato mo. Yun ang sabi niya sa akin eh. Ang kano balato ko, kano balato ko. Siya nagsabi, 10% daw. Sabi ko, yung bigyan ng 10%. Pang liliwaliw mo lang yun. Sabi niya, wala ka na doon. Yan ang balato eh. Exactly. Sayang yung pera. Sa mo lang yung pang mine mo lang yan. Sabi niya, ay hindi na mine. Hindi na ako magmamine. Kung 100 million na panalunan mo, di may 1 million ako, 10 million, oh. Hindi lang mine bibiliin ko, baka kung ano man ang pagbibilhin niya, baka mag Hermes na siya, di ba? Exactly, kaya ayoko siya pahawakan ng pera dahil puro luxury ang gusto niya. Advice ko sa mga wala pang jowa, magbalak magkaasawa, gusto talagang seryoso, gusto magkaasawa, I'm talking to the boys. Ano ka, yung jowa mo, bago, alba, type mo, gusto mo mag-date, ganyan, ano, gusto mo unahin mo makilala yung, yung relative, yung magulang niya. You don't have to meet the parents, pero simula kang dumalaw sa kanila. Instead na makipag-date ka, dalaw ka sa kanila, ganyan. Yung alba, may okasyon, yung maraming invited, ganyan, pwede kang magpa-invite, ganyan. Para makilala mo yung magulang niya, yung ano niya, yung angkan niya, ganon. Kalala mo. Why? Kasi mas makikilala mo yung babae. Alba, ikaw gusto mo maging negosyante. Nakita mo yung babae, parang iba naman yung ano nila, hindi naman mga negosyante. Tapos yung mismo yung girl, hindi rin negosyante. Ganun. O paano ka masusuportahan sa pagnenegosyo mo kung iba yung linya nila, di ba? Bawa, gusto mo maging lawyer. Oh. Eh, kung sa angkan mo, sarili mong kan, walang lawyer. Pero yung napupusuan mo, yung tatay niya, lawyer. E di ibig sabihin, mas maiintindihan ang mapapangasawa mo yung lifestyle mo bilang lawyer. Diba? Pag naging lawyer ka na. Siyempre, kasi, unless na yung girlfriend mo is hate niya yung tatay niya, problema yun. Ayoko sa tatay ko, ayoko ng mga lawyer, mga walang oras sa anak, pera lang kung ganun. Pero kung yung anak niya tipong
educated ng tatay niya na lawyer, tapos ano siya, yung tawag nito, wala namang daddy issue, ganyan. Yun, magandang prospect yun. Nasabi ko yan kasi nga ako, nagsimula ako sa di-deliver ako ng hopya. Entrepreneur ako. Entrepreneur, madaling salita. Deliver ako ng hopya. Hango ako sa factory. Di nga ako humahango sa factory. Doon nga ako sa ano eh. sa doon nga ako sa ano. Hindi, actually, yung kuya ko, doon ako kumukuha sa kuya ko. Noon pa kami magka-business ng kuya ko eh. Ano siya, meron siyang sasakyan. Ako meron akong motor. Binabagsakan niya ako, meron siyang Tamaro FX, binabagsakan niya ako dun sa bahay namin sa Project 4. Tapos intern, dinideliver ko. At least di na ako pupunta ng ano, ng factory, gano'n. So ano ako na, bilang binata, ano ako, I am my own man, I own my own time, gano'n. Kaya ang bilis ko kumilos. Para akong literal na delivery pizza, parang gano'n, parang kala mo delivery pizza, ang bilis kumilos, ganyan. Pero syempre, sarili ko oras ko, sarili ko kita ko. Ganun. Entrepreneur. From there, napunta nga kami sa construction dahil yung ate ko sa construction pumasok. Construction supply, ganun. O ganun naman, ganun din. Sariling oras na naman, ganyan. Eh si teacher, paano ba siya nakilala? Magkaponpal kami. Yung kaklase niya ng college, na kaklase ko nung elementary at high school, first year, second year, schoolmate ko. Kinausap niya, sabi, hanap ka nga ng pogi dito. Hanap ka nga ng matalino, magaling kumanta, sabi nga. Patingin nga ng phone, ano mo, phone directory mo, sabi nga. Hanap mo ka ng phone pal. Ako daw nireto. Pogi ano. Ako daw nireto nung kaklase ko. Alam ka, medyo pogi-pogi din ako, kahit ganito itsura ko ngayon. Pogi-pogi ako, elementary ako. Tapos pag yung may mga classroom program, kumakanta ako, ganyan. Kaya may mga fans ako, ganyan. Ay, kantahin mo to, ganyan. So ako yung tinuro, ito si Salvador, matalino yan, ganyan. So ako tinawagan ni teacher. Ano yun? Landline na, landline. Tawagan ng teacher. Tagal-tagal din kami nag-uusap. Wala siyang balak. Gusto niya lang akong lokohin. Pagtripan. Kasi marami din siya na pagtripan. Sasabihin, magkikita, sabay hindi niya sisiputin, ganyan. Alam niyo, blind date, ganyan. Kasi, malay ko ba na itsura niya, ganyan. Pero sa boses pa lang, parang na ako sa kanya. Nahumaling na ako sa boses pa lang, yung pananalita niya, ganyan. Humaling. College pa lang siya noon, ganyan. So, madaling salita, naging MU muna. MU kami, kasi date eh. Siyempre, usap-usap kami, kita tayo. Yung kita na yung date na yun, di ba? Tapos naulit, ganyan. So over the years ano kami ganon over the years. Teacher. Eh siya, ang linya niya teacher. Pagiging teacher. Ako ang linya ko, yun na nga, entrepreneur. Magkaiba, di ba? Kaya nung na-jaundice siya at kailangan magkaroon ng stable na income. Mas preferred niya sa akin yung magkaroon ako ng stable na income. Actually, maganda na yung ko noon eh. Maganda na yung income ko noon, yung flow ng income ko dahil nung nag-work ako sa ate ko bilang escort, taga-singel, escort sa truck taga-singel, ganyan. Nag-work ako sa kanya. Sinabihan niya ako, nasabi, alam mo, ang gulo kausap niyang ate mo, buti pa magsarili ka na lang, ganon. Nagsarili ako. Nakinig ako sa kanya. Tapos, kaya lang, doon kami sa phase ng pag-aasawa na bagong panganak siya, nagkakakilan lang pa lang sa ilalim ng isang bubong, gano'n. Siyempre, iba yung best foot forward ng nakadate mo sa kasama mo na sa bahay eh. Ganun. So, nag-aaway-away kami.
Nagkaroon ako ng ano, girlfriend. Then na-BI ako sa ano sa gym, may ka-gym ako. BI yung grabe. Nung napansin niya medyo may breads ako, may panggastos ako sa labas-labas, nagaya siya lumabas. Tapos dinala niya ako sa ano sa karaoke. Kala mo simpleng karaoke lang, yung pala may mga ka-table ka ganyan. Ganun, doon ako na nakahanap ng kausap. Actually, kausap muna. Ganun. Kaya kayo, pag may asawa na, girlfriend na, huwag kayong makikipag-usap sa ibang babae. Tapos doon yung ibubuntong hindi nga yung problema niya. Nakaw, yun na yun. Kaya may problema ang lalaki, may problema ka sa girlfriend mo, o sa asawa mo, wag kang mag-open sa ibang babae. Para ka na rin kumuha ng bato, pinukpok ko sa ulo mo. Problema kayo, pag-usapan nyo. Oh. Eh sasabihin mo, hindi naman usap pa nangyari, away nangyari. Ganon. O doon mo malalaman na may problema. 'Di ba? Kasi kung hindi 'yun problema, hindi kayo mag-away. Ha? Hindi pag hindi kayo nag-away, sabihin walang problema. 'Di ba? Pag nag-away kayo, alam na natin na may problema. Hirap mag-U-turn pala rito. Line curve. Ay mag-U-turn na ito. Yan o, libre. Nice. Hakutin na natin, buhangin natin. Bakit nasa bike lane itong truck na to? Hindi yan ay nasa likod. Yon, lumabas din. Yan ang aking sako. 4 yan. 4 na balik. Hindi naman pwedeng dalawa to. Ang bigat mo boy, basa na. There goes my gym gloves. Grabe yan, lakas ng kasama ko sa truck Kaya ba dalawa na ito? Basa eh. Isa-isa lang, sirain natin yung motor natin.